So gratitude guys is pagpapasalamat, no? We should always be grateful. Kailangan palagi tayong nagpapasalamat, palagi tayong nagte-thank you sa mga blessings na meron tayo, palagi nating i-appreciate mga kapiksi, no matter how big, no matter how small guys. The more na grateful tayo, the more na nagpapasalamat tayo mga kapiksi, the more na ini-invite natin yung blessing sa buhay natin. Nilalagay tayo yan sa receptive state mga kapiksi. Pag sinabing receptive state, ready to receive, no? Pag palagi ka nagti-thank you, nilalagay mo yung sarili mo sa receptive state. And hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong June guys, para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung sa life messages, and ito naman yung sa love life mga kapiksi. So kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate. Unahin natin yung spiritual message guys. By the way mga kapiksi, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga items tayo guys sa description box ng video. Check nyo na lang yung mga items doon, tapos pwede nyo nang i-check out mga kapiksi. So ito yung ating spiritual message guys. Napakaganda ng image ng card. Tingnan natin kung ano ibig sabihin nito mga kapiksi. Starseed Elemental. Sometimes adulting can become too serious. When this happens, adding curiosity, fun, laughter, and a light-hearted sense of play to our perspective can be the most effective way to rebalance. Syempre mga kapiksi, no, minsan talaga kapag ka adult ka na, matanda ka na, syempre puro obligasyon na yung iniisip mo, so masyadong nagiging seryoso, and kailangan natin magsaya pa minsan-minsan, no? Add a little bit of fun, laughter, play, diba? That's why yung iba nagta-travel, yung iba naman, kung mapapansin nyo guys, no, may mga, I don't know, may mga adults na kapag naglalaro sila, diba, ang saya-saya nila. Actually, kahit hindi naman adults mga kapiksi, dapat sinasamahan natin ng play, having fun, yung ating buhay guys, okay? Para ma-rebalance tayo mga kapiksi. Facing challenging circumstances with inquisitiveness can bring joy to whatever we are accomplishing. Imagine stepping into a child's shoes and seeing how they perceive the world. Di ba yung mga bata, mga inosente yan, mga kapiksi? Ang tingin lang nila sa buhay, puro laro, di ba? Puro games, puro laro, puro masaya lang. And I'm sure yung iba sa inyo makaka-resonate or makaka-relate kayo kasi di ba, once upon a time naging bata din kayo, and alam nyo kung gaano kasaya yung kabataan natin. Hindi ko lang sure yung mga bata ngayon, no? Kasi yung mga bata ngayon, namulat sila sa digital world na, digital era. Pero noong mga panahon natin, di ba, piko, tawag doon Chinese garter, tumbang preso, patintero, di ba? Masarap maging bata mga kapiksi. If you have a problem, consider how a child might solve it. Humans are evolving and children can be our wisest teachers. Sometimes may mga matututunan tayo sa mga bata, mga kapiksi. Masarap manood ng mga videos, ng mga short videos. May ligo ka sa ganyan guys, no? Kapag nanonood kayo ng mga short videos ng mga bata, no, iba sila mag-isip, iba yung perception nila, iba din yung perception ng adult, but you will learn lessons from them and you can see how innocent they are mga kapiksi, okay? May we nourish their big souls. They have big souls. Pwedeng innocent sila but they have big innocent souls mga kapiksi, no? Listen to them with our hearts and let their ways unveil fresh new eyes so we may see a whole new world. So yeah, be a child for once mga kapiksi, no? Enjoy lang tayo sa buhay guys, no? Okay lang na maging seryoso, maging responsable, but sometimes
having fun is also good, guys. Okay? So, yan yung spiritual message for you, mga kapiksi. Ito naman yung ating life messages, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung mga life messages. Napakaganda, guys. We have gratitude and we have divinity. So, gratitude, guys, is pagpapasalamat, no? We should always be grateful. Kailangan palagi tayo nagpapasalamat. Palagi tayo nagte-thank you sa mga blessings na meron tayo. Palagi nating i-appreciate, mga kapiksi. No matter how big, no matter how small, guys. The more na grateful tayo, the more na nagpapasalamat tayo, mga kapiksi, the more na ini-invite natin yung blessing sa buhay natin. Nilalagay tayo yan sa receptive state, mga kapiksi. Pag sinabing receptive state, ready to receive, no? Pag palagi ka nagti-thank you, nilalagay mo yung sarili mo sa receptive state and you will receive more blessings sa buhay mo. And also, guys, no, yung gratitude, instant shift yan ng energy. Imbis na magreklamo kayo, no, imbis na mag-complain kayo, magreklamo kayo, ma-stress kayo, convert nyo into gratitude, yung energy nyo mag-instant shift. So, pakinggan nyo tong sinasabi ko, guys. Ano ba yan? Ang liit ng sahod. Ano ba yan? Bitin na naman yung kita ko. Ano ba yan? Ang liit ng overtime ko. Ano ba yan? Ang daming bayarin. Ano ba yan? Kapos na naman, di ba? So, nararamdaman nyo ba yung pagkanega? Di ba? Ganun yung energy nyo pag nagrereklamo kayo. Pero pag grateful kayo, thank you po kasi may sahod pa kami, makakabayad na naman ako ng bills. Salamat po kasi makakabili kami ng pagkain. Salamat po kasi may pambayad kami ng internet. Salamat po kasi makakaraos kami sa pang-araw-araw. O diba? Narinig nyo ba, guys? Yung shift, instant shift yan. From negative to positive, mga kapiksi. Yan yung power ng gratitude, guys. So, yung simpleng pagte-thank you sa mga blessings na meron kayo, do that every day. As in literal, count your blessings every day, mga kapiksi. And the more you do that, the more na inaalis mo yung barrier or balakid sa abundance and you will experience more blessings, mga kapiksi. Okay? So, be grateful, guys. And divinity, this is oneness with God. Okay? We are not separated from God, mga kapiksi. We are one with God. Okay? And God does not live outside of us. God lives within us, no? So, yan yung palaging yung tatandaan. Nasa loob natin siya, nasa puso natin siya. Hindi siya separated from us. Hindi siya wala sa atin. Hindi siya outside of us. Okay? So, make sure na you live with divinity, with the divine spirit within you, mga kapiksi. Okay? Alagaan nyo yung relationship nyo with God. Alagaan nyo yung relationship nyo sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? So, yan yung messages, life messages para sa inyo, mga kapiksi. Alright? And yung next naman, guys, is love life naman. Love life advice or love life messages. Dito bubunan tayo ng dalawa, guys. Okay. So, dalawang magkaibang message. Depende kung saan kayo makaresonate, guys. Okay? So, una, wag ma-insecure, no? Maging confident ka. Be confident sa sarili mo. Yung insecurity, guys, yan yung pinagmumulan ng mga third parties.
once na ma-insecure kayo, guys, no, asahan nyo na papasok ang third party sa picture ng relationship nyo. Why? Kasi you don't feel secure. You don't feel secure, mga kapiksi. And dyan na papasok lahat ng mga problema sa relationship nyo, okay? So, you have to develop yung confidence sa sarili mo, yung tiwala sa sarili mo, yung pagmamahal sa sarili mo, no? Na you are the only one, 'di ba? Sa buhay ng person mo, ikaw lang ang mahal niya, ikaw lang yung titingnan niya, ikaw lang ang nasa isip niya, no? That's how you build confidence sa sarili mo at sa relationship niyo, mga kapiksi. Kapag confident ka, when you build that confidence na ikaw lang, yan din yung ma-experience mo sa physical reality mo, okay? So, maglalaho itong insecurity na to, maglalaho din yung mga third parties na yan or kung ano mang balakad sa relationship nyo, mga kapiksi, okay? So, wag kang ma-insecure, guys. And, eto naman, di ko alam kung makaresonate kayo dito, guys. Tao ba ang jowa mo o sibuyas? Bakit ka iyak ng iyak, okay? So, ikaw lang makakasagot dyan, kapiksi. Ba't ka iyak ng iyak sa relationship mo? So, magre-resonate lang to kung iyak ka ng iyak sa relasyon mo, okay? So, relationship is supposed to be fun and happy, di ba? Kaya nga kayo nagla-love. Kaya nga kayo nag-i-in a relationship para kiligin kayo, para masaya kayo, para may katuwang kayo, di ba? So, kung hindi na nagsaserve ng ganong purpose yung relationship nyo, ang tanong, ba't ka pa nagtitiis dun sa relasyon, okay? So, wag mong isipin yung person mo, ang isipin mo is yung sarili mo. What do you want in a relationship? Gusto mo ng ganyan? Yung umiiyak? Abay, bahala ka. Ikaw lang makakasagot niyan. Pero kung you always have a choice, either to stay or to leave the relationship and look for another person na magbibigay ng pagmamahal na deserve mo, okay? I'm not saying na iwanan yung mga jowa nyo, guys, no? I'm saying na mag-isip-isip kayo sa mga relasyon nyo, mga kapiksi, okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo and kung saang message kayo nakaresonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, comment down below, Cancer. For more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.